Limitado muna sa life-threatening cases ang kayang tanggapin ng emergency room ng University of the Philippines, Philippine General Hospital sa Maynila. Yan po ay matapos sumiklab ang sunog sa audiovisual room ng Department of Medicine ng UPPGH pasado alas 3 ng hapon kahapon. Agad namang inilikas ang mga pasyente. Naapula ang sunog matapos ang mahigit 1 oras. Sabi ng Bureau of Fire Protection, umabot sa 1.4 million pesos ang halaga ng napinsalang ari-arian. Ayon sa pamunuan ng UPPGH, nakabalik na po ngayon sa kanilang kwarto ang nasa 100 at 73 pasyenteng inilikas mula sa wards 1 hanggang 4. Posible rin daw na maibalik na sa normal ang operasyon ng PGH ngayong tanghali. Samantala, update po tayo sa sunog kahapon sa Philippine General Hospital. Nakasalang sa balitang hali si PGA spokesperson Dr. Jonas Del Rosario. Magandang umaga po, Doc, at welcome sa balitang hali. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo, Doc Jonas. Si Connie po ito at makikikamusta lamang kami doon sa nagaganap naman pong operasyon ngayon dyan sa PGH. Kaya na bang makapag-accommodate ng mga walk-in patients o hindi pa? Connie, magandang umaga sa inyo. Sa ngayon, hindi pa po pwedeng pumunta sa emergency room ng PGH dahil linis pa po sa mga naapektuhan na ward. At marami pa pong pasyente na nandun sa emergency room. Umaapaw yung pasyente namin doon ngayon kasi nga dahil sa nangyaring sunog kahapon, so hindi sila maipasok sa ospital kaagad. So nakikiusap muna po kami na very, very limited po talaga ang ma-allow na makapasok sa PGH, no? Yes, Doc, ano ho bang sabi ng BFP sa atin? Kasi sabi nga sa audiovisual room po daw ninyo nagsimula, ano ho ba daw ang pinagmula nito? Ongoing po ang investigation ng BFP ngayon. As we speak, nandito po sila, tinitignan na po nila yung fire scene, no? Nandun po ngayon sa audiovisual room ng Department of Medicine. Yun po ay actually due for renovation na, no? Halos hindi na po ginagamit yung room na yun. Medyo naging storage area na lang po dahil condemnable na po yung area nung building na yun, yung pong sa complex ng Department of Medicine. So, wala naman daw pong major equipment na nandun. Mostly po may mga furniture, some paperwork, mga lumang mga desks and tables. So yun po. Pero yung actual damage po, yung cost, at pati po yung pinagmulan ng sunog, yun po iaalamin ng Bureau of Fire today. Doc, si Ian Cruz po ito. Hindi po ito yung unang pagkakataon na nagkasunog po dyan sa PGH. Noong 2021 po, natatandaan ko, nagkaroon din po ng sunog dyan. Kaya yung integridad po ng pasilidad ng ospital, kumusta naman po ngayon, Doc? Oo, totoo. Nagkaroon kami ng malaking sunog noong 2021. Doon naman sa area na malapit sa operating room, yung tinatawag naming sterilization area. Yun sa marami pong lugar sa PGH na kailangan pong i-upgrade o i-renovate. So ongoing naman po, kasama na nga po itong ABR sa Department of Medicine. Okay. Doc, ano po yung plano nyo sa mga gamit at pasilidad na natupok ng apoy? Maka-apekto po ba ito doon sa daily operation ng inyong ospital? Wala naman pong nadamay na equipment na kailangan gamitin ng pasyente. So wala pong ganon. So tuloy po yung operations doon. Ang talagang issue lang is yung bed capacity namin ngayon limited dahil nga may areas na kailangan pang linisin. Okay. Maraming salamat po sa inyo, UPPJ spokesperson Dr. Jonas Del Rosario. Thank you, Doc. Salamat po. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.